Nako, wala talagang kwenta maging Duterte supporters mga tol. Sapagkat ito pong si Franco Mabanta, biktima po nila mismo. Bakit? Kasi kinakaila na po siya ngayon ng mga Duterte vloggers at supporters. Pinalalabas nila na hindi nila kawangis itong si Franco Mabanta. Bakit kaya nagkaganito mga tol? Kasi naaresto si Franco Mabanta ng NBI sa isang entrapment operation sa di umano'y robbery extortion sa dating speaker na si Congressman Martin Romualdez. Ang bilis talaga ng karma. Kayo ba'y naniniwala sa karma mga tol? Makailang beses ko nang tinatanong lagi yan sa inyo. Pero mukhang ganito po yung nangyayari sa mga DDS. Lalong-lalo na yung mga kunyari nagpapakilala sa harapan ng publiko na malinis, pero saksakan pala ng baho na merong itinatago, no? O merong itinatagong baho. At tingnan nyo ngayon, itong si Franco Mabanta, nagpapakilala po ito na maayos po ang kanilang media network, ano? In fact, doon nga po sa kumakalat na video, ganito po yung pagpapakilala nila mga tol eh. Tingnan nyo po ito. Kasama dito yung isang nabanggit sa press release ng NBI na certain CJ Hero. Hindi ko alam kung sino talaga yon, pero balita ko, dati yatang reporter yon na umalis sa GMA and napunta na dito sa PGMA, no? Yung PGMN, ito pong Peanut Gallery Media Network. Tingnan nyo kung gaano nila pinoportray na malinis yung kanilang network. Pero yung pinuno pala nila na si Franco Mabanta, ayon sa NBI, extortionist. I am CJ Hero. I'm Dr. Casey Halili. As you all know, we are not a big network with billion peso donors. Hindi kami malaking network na may bilyong pisong donors. Wala kaming mga backer. Wala kaming koneksyon sa mga nasa taas. We do not have kingmakers on speed dial. We built Peanut Gallery Media Network from nothing. Binuhay namin ang Peanut Gallery Media Network from scratch. Isang mic, isang camera, at tapang na hindi napapatahimik. And in a short time, Wow. we noticed issues we raised got dragged from timelines to hearings. Parang And totoo we made the powerful squirm. And we are just getting warmed up. Parang totoo, ano? Naknang teteng talaga. Pero ang masakit na katotohanan sa inyo ngayon, yung pinuno ninyo, arestado. No? Yung nagtatag, founder and CEO ng Peanut Gallery Media Network, arestado. At yan po ang nilalaman ng balita po sa napakaraming mainstream media mula po kaninang madaling araw hanggang sa kasalukuyan. Isa po dyan, ito pong nasa Billionaire News Channel. Pakinggan, panoorin, reaksyonan po natin. The National Bureau of Investigation arrested a social media personality and his alleged associates for supposedly plotting to blackmail former House Speaker Martin Romualdez. Andrea Salve is reporting live from Pasay City. Andrea, what do you know so far? My Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta and 4 other associates remain at the NBI custody as they await inquest proceedings over robbery, extortion, and cybercrime charges. The group is accused of allegedly plotting to blackmail former House Speaker Martin Romualdez. The NBI says Mabanta's group demanded up to 350 million pesos in exchange for withholding the release of a supposed expose implicating the lawmaker. Reports add that the amount was eventually negotiated down to 300 million pesos with an initial payment of 75 million pesos. Authorities say Romualdez's camp sought the NBI assistance, leading to an entrapment operation conducted Tuesday night by the Organized Entrance National Crimes Division. Mabanta was arrested at a country club in Pasig City, along with John Alexander Gomez, reportedly an incorporator of the network, and 3 other employees. When asked for a comment, Mabanta denied the allegations, saying, and I quote, "How can we extort when they were the ones who came to us?" And he went to elaborate further, saying he has yet to consult with his legal counsel. Umihirit pa Anak ng teteng na yan. Ano daw, ang kausap daw, di umano
ni Franco Mabanta ay si former House Speaker Martin Romualdez mismo? At doon ba sa entrapment operation, sino ang humarap o nakipagkita kila Mabanta? According to the NBI, it was a representative of the former House Speaker who was approached by Mabanta's group, and they reported na itong conversation na to or itong transaction na to allegedly started a year ago, tapos nag-die down lang, and then resurfaced 2 weeks ago. During the entrapment operation, it was the operatives of the NBI, Organized Transnational Crimes Division, who met with Mabanta's group. So Andrea, let's not forget, this is Karma, ang tawag dyan ng mga tol. Yan o, puro budol money po ito. No? Sa kalinawan po ng mga manonood po natin, ang nakikita nyo pong pera ay budol money lamang. And ang pera lang po talagang totoo dyan, na galing mismo sa NBI, yung nakakalat sa mesa. Na kinukunan po ngayon ng mga serial number. Naknanteting naman yung mga gumagawa ng istorya ngayon na mga Duterte supporter, pinalalabas pa nila na saan daw nanggaling yung pera ng NBI. Naknang teteng talaga kayo, palibasa wala kayong alam eh. Anyway, ang mga Duterte supporter na yan, palibasa na buko na itong si Franco Mabanta sa kalukuhan po nito. Ikinakaila po nila at pinalalabas pa nila na si Pangulong Bongbong Marcos daw po malapit kay Mabanta. Hindi naman yan itinatanggi ng kampo ng ating Pangulo, ano? In fact, sa nakalipas na panahon, naging social media manager po ni Pangulong Bongbong Marcos po ito. Kung hindi ako nagkakamali, 2019 yata, nang itong si Mabanta ay kunin ito ang serbisyo. Kunin ni Pangulong Bongbong Marcos ang serbisyo niya para po sa kanyang mga social media accounts at yung iba pang mga video na kanya pong dinirect. No? Pero ang katotohanan ay hindi nyo po maitatago sapagkat ito nga po, ipinapakita po ni Undersecretary Claire Castro kung gaano talaga kalapit, higit sa lahat, itong si Mabanta sa pamilya Duterte. Sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte. At dito nga po, sa post nitong si Nutriban Republic, in-expose niya po itong mga katangahan ng mga naniniwala pong Duterte supporters kasi tinatanga sila ng mga vloggers na pinapanood at binabasa po nila ng mga Duterte supporter. Kaya dito kitang-kita po ninyo as early as December 21, 2017, malapit na po sa isa't isa ito pong mga Duterte at mga vloggers ng mga Duterte, kasama ito pong si Franco Mabanta. Yan o, nakapost pa mismo sa kanyang Facebook page. December 21, 2017, Franco Mabanta with Mark Anthony Lopez and 6 others, si Lorraine Badoy at si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At salamat dito kay Nutriban Republic sapagkat ine-expose niya yung mga panlilinlang na ginagawa po nitong mga Duterte vloggers ngayon at ikinakaila si Franco Mabanta. Sabi po dito sa panulat ni Nutriban Republic, ngayon dinideny na nila si Franco Mabanta. Ouch! Matapos kayong magkasama-sama, no? Sa hirap at ginhawa, mukhang sa ginhawa lang pala, sa hirap, hindi nyo nasasamahan si Mabanta. Parang basang payong sa jeep. Kanina bit-bit-bit-bit, ngayon biglang ay hindi sa amin yan. Ang bilis maghugas kamay ng mga DDS vloggers. Noong mayabang, may access, may pictures, may analyst aura, kasali sa tropa. Ngayong sabit at mainit, biglang hindi raw DDS, hindi raw kanila, hindi raw ka-lineage. Kesyo BBM daw. Kesyo 2018 pa lang, Marcos na raw. Ay wow, sabi ni Nutriban Republic. So kapag lumipat ka ng mesa sa handaan, nabubura na ang kinain mo sa kabilang mesa? Ganoon ba ang history ngayon? Parang browser history na pwedeng i-clear kapag nakakahiya na? Hindi ganoon ang resibo. Hindi ito chismis, hindi ito sabi ng kalaban. May timeline, may public record, may sarili niyang post, may articles noong panahong hindi pa nila kailangang magpanggap at iisa ang sinasabi ng mga iyon. Matagal nang gumagalaw si Franco sa Duterte-aligned at DDS-adjacent ecosystem bago pa man at habang nasa Marcos orbit din siya. Hindi mutually exclusive ang dalawa. Sa totoo lang, matagal na ngang magkaduktong ang dalawang mundong iyan.
Ito ang simple at malinaw na timeline. 2017, Esquire described Franco Mabanta as a vocal supporter of President Rodrigo Duterte who actively supported other pro-Duterte personalities on social media. Hindi ito recollection years later. Contemporary record ito. Noong fresh pa ang political positioning niya. 2017, sa searchable preview ng sarili niyang Facebook post tungkol sa open letter niya kay Jober Laurio, lumabas mismo ang praising na among us, the vocal supporters of President Duterte. Ibig sabihin, hindi lang siya na nilebelan ng iba. Siya mismo gumagamit ng wikang malinaw na inilalagay ang sarili niya sa kampo ng mga vocal supporters ni Duterte. December 2017, sa screenshots, may post si Franco na may caption na Chavit Christmas Party, Duterte Christmas Party, Marcos Christmas Party. Hindi iyan larawan ng apolitical hermit na napadpad lang sa reunion. Iyan ay social and political proximity, documented by his own post. 2017 din, may circulating post showing him in the dinner orbit with Thinking Pinoy, Pinoy Mocha, SAS, and Bongbong Marcos. Yun po yung pinost nito pong si Pebbles Talakera sa kanyang Facebook page. Tayo naman, hindi natin dinideny yan si Franco Mabanta na nakasama ng ating Pangulong Bongbong Marcos noon. Pero it doesn't mean na porket nakasama siya, alam na ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang mga kawalanghiyaan, di umanong pinaggagawa. Dito makikita nyo po yung post ni Pebbles Talakera. Yan si Pangulong Bongbong Marcos, yung mga binanggit na personalidad, eto si Franco Mabanta, no? Hindi natin yan dinideny. Ang mahirap lamang dito sa mga Duterte supporters, porket buko na itong si Franco Mabanta, bigla nilang sasabihin na hindi nila kakilala at palalabasin pa nila na kay Pangulong Bongbong Marcos malapit ito. Hindi po yun totoo. Kung naging malapit man itong si Franco Mabanta sa ating Pangulo dahil yun po ay sa pagiging profesional. Siyempre, nagpapakilala siya, pinoportray niya yung sarili niya na makakatulong sa public image ng ating Pangulo, particular sa social media. Kung naniwala si PBBM sa kanya noong walang masama doon. In fact, hindi pa naman siya gumagawa ng pagkakamali noon kung ang pagbabasihan natin paglabag sa batas. Kasi ngayon lamang siya lumabag sa batas kung record ang pag-uusapan po natin. Kaya dito sa mga sinasabi po ng mga DDS na ito, nakakahiya kayo, no? Talagang hindi po magandang Duterte supporters, hindi po maganda ang maging Duterte supporters sa ngayon mga tol, sapagkat kapag ka ikaw nalagay sa alanganin, hindi ka nila susuportahan, maliban na lamang kung ikaw mismo ay Duterte. Magbubulag-bulagan sila, katulad nung nangyayari kay Sara Duterte ngayon, na samut-sari ang mga kontrobersiya, magbubulag-bulagan sila dyan. Pero kung ikaw ay pangkaraniwang vlogger at supporter lamang, the moment na sumablay ka, iiwanan ka ng mga yan. Tandaan nyo yan. At ganon ang na-experience nitong si Franco Mabanta, and perhaps karma sa kanya yan. At maraming mga video ang nakalap po natin kaugnay ng pagkakaaresto sa kanya kagabi, at ilan po dyan ang ating pong papanoorin at reaksyonan. Una, ito po. Bakit pinapunta dito? Dito, tinatanggi niya na wala siyang kinalaman. Kasi ang naging sistema pala nito, mga tol, nakipagkita itong mga tauhan ni Franco Mabanta sa isang hotel. And then, yung hotel na yon maraming CCTV cameras, kaya hindi pumayag yung mga tauhan niya na doon mag-abutan ng pera. Ang ginawa nitong mga tauhan ni Mabanta, nagkamali ako ng pag-alala sa aking nabasa. Maraming mga CCTVs kaya hindi pumayag si Mabanta na makasama doon. Pinagkatiwala niya lamang sa mga tauhan niya. Siyempre, ang subject ay hindi naman yung mga tauhan niya talaga kung hindi siya mismo. Ang ginawa po ng NBI ay sinundan po nila yung mga tauhan nitong si Mabanta hanggang sa makarating po ito sa isang eksklusibong subdivision dito po sa Pasig, at doon nagulat po ang NBI sapagkat nandoon nga si Mabanta at tinatangka ng ilipat yung mga pera ng
na nakalagay sa maleta sa ibang mga maleta. No? Kaya huli sa akto itong si Franco Mabanta kasama ng mga kasabwat niya, pero pilit niyang tinatanggi katulad po dito sa ambush interview sa kanya ni John Consulta. Nakalagay po dito, itinanggi ng umano'y isang opisyal ng PGMN na inaresto sa Pasig na alam niya ang extortion try sa isang mambabatas. Kaibigan lang daw niya ang ibang mga suspect at wala raw siyang alam sa pera na dinala sa kwartong inupahan sa country club na miyembro siya. Kakaiba, di ba? Lumulusot pa. Tapos doon sa pinaka-latest na interview bago yung presentasyon sa kanila sa media kanina, sinabi po nitong si Mabanta na ito daw po ay pag-atake sa press na kanang teteng naging issue pa ng press freedom yung pagkaka-aresto sa kanya. Pero bago natin puntahan yon, tapusin muna natin itong ambush interview sa kanya. So, how did you end up being with this guys? They're my friends. Okay. Ano sabi nila sa kanila? No, I didn't have So, wala kang alam ng mga itong extortion nila. Kasi they try to extort from somebody sa extortion niya. Wala kang alam. Wala itong Ayan ha, tinatanggi niya dyan na wala siyang kinalaman at dito inulit niya, hindi daw niya alam. Pero ako naniniwala sa NBI, hindi dito kay Franco Mabanta. Kasi ganyan naman lagi ang mga lumalabag sa batas denial or alibi. Pakinggan po ninyo ito. Yan, si Franco Mabanta. Pero bakit walang audio? Walang audio, sayang ano. Walang. Dapat meron yan Baka nagkaroon ng problema sa atin na naman. Yan. Sige. Sir, magandang araw po. Sir Franco, John Consulta from GMA News. Sir, we just want to ask you, is there truth to the allegations na kayo na po ay nag-extort na po kayo? Nope, not true. We didn't extort Kakahiya, ano? No more comment after that. Okay. From Nakakahiya. speaker from what the sir? Yeah, we definitely didn't extort speaker from all this. Hindi ko totoo yun. No, it's not true. Nakakahiya. Nakakahiya talaga yan. Merong ang kumalat na video kanina mga tol Hindi ko lang ma-share sa inyo kasi paglabag po yan sa Republic Act 4200. Yun yung usapan sa pagitan po ng agent ng NBI saka nitong si Franco Mabanta. No, ikukwento ko na lamang po sa inyo yung nilalaman po ng video na yon. Unang in-upload yon ng Billionario News Channel pero kanila po itong tinake down. Kaya kung mapapansin po ninyo doon sa shared ko na yon, naka-take down na po. No? Yan Hindi na po natin makikita kasi tinake down na po. Yan Tinake down po ng Billionario News Channel. Siguro na-realize nila na bawal po yung ginawa nilang i-upload yung konversasyon sa pagitan po ng agent at saka nitong si Franco Mabanta. Pero may mga exceptions din naman yun Ngunit sigurado lang siguro ang Billionario News Channel para hindi magkaroon ng legal na problema sa hinaharap. Ganito po yung nangyari doon. Kausap ng ahente nitong NBI si Franco Mabanta sa kabilang linya mismo. Siya mismo ang nagsasalita at nagbibigay po siya ng instructions kung ano ang gagawin at yun naman po ay sinunod ng kanyang kausap na NBI agent. In short mga tol, doon sa naging pag-uusap nila, hindi maitatanggi na siya ang utak ng di umano'y extortion na ginagawa laban kay dating speaker Martin Romualdez. At eto na nga po yung hindi katanggap-tanggap sa lahat ng pahayag nitong si Mabanta, na palalabas na yung pag-aresto po sa kanya ay pag-atake sa press freedom. Idadamay mo pa yung mga matitinong tao sa mainstream media. Kung ikaw ay gumagawa ng kalokohan at yan ay inoperate ka ng NBI, wag mong idamay ang press freedom. Dito kasi pinalalabas niya na pag-atake ang ginawa ng NBI sa kanyang karapatan bilang miyembro ng press, kung matatawag ba natin talagang miyembro siya ng press o yung kanyang kalayaan sa pamamahayag. Pakinggan po ninyo ito. Mga tol, nagloloko yung computer natin Sir, related ba sa tatanggal yung video?
Let's see. Let's see. For innocent, it's not true. Inosente daw siya. Completely. Sir, bakit tingin niyo po ay Sa bagay, sa harapan naman ng batas, pinipresume ka pa ng inosente, no? Pero sa harapan ng publiko, particular sa court of public opinion, you are being adjudged now as guilty. you were arrested if you are innocent naman? You check my lawyer. Sir, it's not wrong. I'm seeing it. I phone. Ito, bababa. Sir, how about the video? Dapat lang lang kayo. Ayan ha. Sabihin niya dyan, pag-atake daw. Ayan ha. Tinanong siya nung isang reporter. Sa palagay mo ba pag-atake ito sa press, sasabihin dito ni Mabanta, yes. Yes. Di ba? Sinong lokohin mo? Anak ng teteng na yan, inaakusahan ka ng extortion. Tapos sasabihin mo pag-atake sa press ang nangyayari. Napaka hinang alibay niyan. O ngayon, ito po ang press release ng NBI. Basahin ko po sa inyo ha. NBI OTCD arrest PGMN founder Roberto Mabanta, 4 others for alleged 300 million pesos robbery extortion scheme. Pasay City, Philippines. The National Bureau of Investigation, Organized and Transnational Crime Division or NBI OTCD arrested 5 individuals during an entrapment operation. Isinagawa po ito nitong May 5, 2026 para sa di umano'y robbery extortion in relation sa Republic Act No. 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. The case stemmed, nag-ugat ang lahat po ng ito sa reklamo ni dating Speaker Martin Romualdez laban dito kay Roberto Mario Franco Cruz Mabanta, founder at chairman po ng Peanut Gallery Media Network na di umano'y nakipagsabwatan sa iba pang mga individual. Kasama po dito ang isa sa mga network anchor kilala bilang CJ Hero. Alam po ninyo, itong CJ Hero na ito, mukhang meron po itong nakakalabang kongresista no? Kasi ito si Congressman Marvin Rillo. Tingnan natin ano bang background nitong CJ Hero na ito. Di ko po ito kilala Pero sa pagpapakilala nitong si Congressman Marvin Rillo, mukhang dinemanda niya po ito ng cyber libel. Baka modus talaga ng mga ito yung ganito no? Yung mga sa tingin nila may katiwalian, sisiraan pagka hindi pumabor para sa kagustuhan nila. Kaya kung babasahin po natin ang panulat ni Congressman Marvin Rillo dito, mula po sa Quezon City District 4, noong nakaraang taon panahon ng halalan, ang kanilang angkor na si Miss CJ Hero ng PGMN ay panay ang banat sa akin regarding sa maraming alegasyon laban sa akin at pagkampi sa politiko. Ilang beses niyang sinabi pati ng kanilang network na hindi sila bayaran. Tuwing ako magpo-post ang sinasabi ni CJ Hero, pabiktim daw ako, sinungaling ako. Sila ang tunay, totoo at dapat paniwalaan dahil ang network nila ay hindi humihingi sa politiko. Salamat sa Diyos, hindi na kita kailangang siraan pa dahil sa ginawa ng iyong company ang mismong sumira sa inyo. Hindi ko na kailangan itanong kung nababayaran ka ba, kung nabayaran ka ba nung nakaraang halalan para siraan ako dahil alam na ng taong bayan ang sagot. Failed beauty queen. May nakapagkwento sa akin na 10 million pesos daw ang halaga para pabagsakin ako. Ayon po yan kay Congressman Marvin Rillo, binabasa lamang po natin. Taong bayan, kayo na po ang humusga. CJ Hero,
Hindi ako pumapatol sa babae, pero sa isang tao na tulad mo, gusto ko lang sabihin sa'yo, tuloy ang aking laban. Nakapile na ang cyber libel case ko against you. Ngayon, mo sabihin sa taong bayan na hindi ka bayaran, sabihin mo the network does not represent the anchors. Ibig sabihin, pwedeng mamunga ng mangga ang puno ng santol? I heard, nag-deactivate ka ng account mo. Bakit? Kung wala kang tinatago, sagutin mo lahat. Bakit ako sasagot sa mga paratang mo na peke? Ni isang kaso, wala nga ako kayong naipile sa akin. Nilinlang mo lang ang taong bayan. Bago lumabas ang issue na ito, na tumanggap ang PGMN ng 300 million pesos mula kay former Speaker FMR, ay krusada na ako para i-expose kayo. Natural lang, walang maniniwala, pero ngayon, higit pa sa patunay ang ginawa nyo. Maletang pera. Ayan, ang dami. Sing dami ng DDS trolls na bumabanat sa akin tuwing magpo-post ako laban sa PGMN. Pero sa kalinawan po ng lahat mga tol, yung mga nakita po nating maleta ng pera, diyan po sa pagkakaaresto kay Franco Mabanta, hindi po talaga totoong pera lahat yon. Mga budol money po yon, printed money. Para lang palabasin na meron pong 70 million pesos as papaunang bayad. Kasi ang balak nitong Franco Mabanta di umano ay hati-hatiin sa ilang bahagi, 4 na bahagi, parang nag-i-increase ng sahod ng taong gobyerno, no? May first tranche, may second tranche, anak ng teteng na yan. But anyway, balik po tayo dito po sa press release ng NBI. Investigation disclosed that Mabanta allegedly threatened the complainant through an intermediary with the release of online content. Ganun pala ang diskarte, no? Tinatakot nila itong si Congressman Martin Romualdez na maglalabas po sila ng video kaugnay po ng maglilink daw po kay Congressman Romualdez sa korupsyon sa House of Representatives. In exchange for withholding the publication of the alleged expose, Mabanta allegedly demanded how much mga tol? 300 million pesos. Grabe po ito. Ngayon, tanungin ko kayo mga tol, naniniwala ba kayo sa katotohanan na lumalabas ngayon? O sabihin natin sa sitwasyon na lumalabas ngayon na itong si Franco Mabanta ay ine-extort ito pong si Congressman Martin Romualdez? Ako, tanungin ninyo, yes, siyempre sagot ko dyan. Kasi hindi naman po siguro mga tanga ang mga NBI katulad ng mga Duterte supporters na sasabihin na walang kasalanan si Mabanta, sila mismo yung nagtrabaho po rito. Hindi ko lang maiparinig sa inyo talaga yung conversation ni Mabanta at saka nung NBI agent. Pero meron po akong video. Sinend po sa atin ng isa po nating kaibigan. Okay? Tuloy po tayo dito sa pagbabasa. In exchange for withholding the publication of the alleged expose, Mabanta allegedly demanded 300 million pesos payable in 4 tranches. Dito ako natatawa, hulugan pa. Each, a portion of 75 million pesos each. A portion of the purported video material was allegedly sent to lend credence to the threat. Acting on the complaint, NBI OTCD operatives conducted an entrapment operation after arrangements were made for the delivery of the first tranche amounting to 75 million pesos. Yari ito si Mabanta rito, mga tol. Alam po ninyo, ang isa sa pinakamabigat na ebidensya sa paglabag sa batas ay kapag isinagawa po ito sa pamamagitan ng entrapment operation. No? Marami na pong mga jurisprudence ang nagpapakita ng paglabag talaga sa batas at patunay sa pamamagitan po ng entrapment. Katanggap-tanggap po yan na ebidensya pagdating po sa korte para patunayan, in this particular case, ang robbery with violence or intimidation, robbery with intimidation against person, ang particular na technical term dito Pero para lang mas maunawaan ng tao, tinatawag po itong extortion. No? Kaya tuloy po tayo dito sa binabasa po natin. At around 5:30 in the afternoon, Mabanta met
with undercover agents posing as representatives of the complainant at the Manila Peninsula Hotel in Makati City. Pinangalanan naman ng NBI kaya okay lang. O sa Manila Peninsula Hotel sila sa Makati City nagkita. During the meeting, Mabanta allegedly reiterated his demand and instructed the agents to deliver the money at Valle Verde Country Club in Pasig City to a certain Jimmy, later identified as Jardine Christian Serrano. Upon delivery of the entrapment money, Serrano and Franco Jose Gallardo received the cash and brought it to the function room inside the club where Mabanta and two other individuals, Erickson James D. Pacaba and John Alexander Vasquez Gomez, were waiting. Para ma-visualize natin yung binabasa po natin, ito po yon sa video ni John Consulta. Yan. Yan po yun. Gusto matapos nga maaresto itong mga lalaking ito, no? Dito naman, sa bandang likuran, ay nakita natin dito. Nakakahiya, ano mga tol? Yung mismong Tanungin ko kayo mga tol, nakakahiya talaga ito. No? Sobrang nakakahiya po ito. Biruin mo, nagpapakilala kang malinis ka, nagpapakilala kang laban ka sa mga irregularidad, korupsyon at kung ano-ano pa. Higit sa lahat, ipinagmamalaki ninyo sa harapan ng publiko na kayo'y independent, walang nagbabayad sa inyo, hindi kayo tumitindig sa likuran ng mga dynasties at kung ano-ano pang pambobola sa harapan ng publiko. Tapos ganito pala ang di umano'y gawain ninyo. Nakakahiya. maleta na dala ng undercover ng NBI. So ito nga mga kapuso, kita natin, no? Ito yung budol money, no? Na pin-prepare ng NBI at dalawang maleta. Tatlong maleta. Isa, dalawa. Grabe, no? Galit na galit sila sa maleta para gawain nila. Kasi kung totoong pera, ililipat nila sa ibang maleta eh. Anak ng teteng na yan. Dito sa lugar na pinuntahan ng mga suspect, mga puso, kapasin-pasin na mayroong naka-ready na mayroong tatlong maleta pa. Isa, dalawa, tatlo. No? At paniwala ng NBI ay ililipat dito yung pera na dapat ay makukuha ng mga suspect mula sa kanilang extortion attempt, no? Na inoperate nga ngayong gabi ng NBI o PCB. So sa ngayon, aabangan natin mga kapuso yung susunod na maging hakbang ng NBI tungkol sa Umaayon ako sa inyo mga tol sa sinasabi ninyo na walang kahihiyan itong mga DD sheets, no? Pero mas gusto ko silang tawaging mga tatanga-tangang Duterte supporter eh. Kahit tayo ang nagpauso ng salitang DD sheet, mas gusto ko nang tawaging mga tatanga-tangang Duterte supporter eh. Pero ninyo, nagpapaniwala sila sa mga pangtatanga na ginagawa sa kanila. Ngayon, may mga naniniwala pang mga tatanga-tangang Duterte supporter na pinupolitika daw si Mabanta. My goodness, anak ng teteng na yan. Doon sa pinaka-ulo o nasa likod ng attempted na o pagkatangka na pag-extort na ito. Ayan na-visualize natin yung nangyari ha. Tuloy natin yung binabasa po natin. Sino-sino ba yung mga naaresto? Ito na po. The arresting team immediately conducted the operation resulting in the arrest of the following individuals. Roberto Mario Franco Cruz Mabanta, Erickson James D. Pacaba, John Alexander Vasquez Gomez, Jardine Christian Requio Serrano, and Franco Jose Gallardo. Yan po yung 5 arestado. Pero kung mapapansin nyo po rito, bagamat binanggit ang pangalang CJ Hero, hindi po siya kasama sa mga naaresto kasi wala po siya doon. I do not know kung anong aksyon ang mangyayari dyan, kung mapapatunayan na may kinalaman talaga itong certain CJ Hero sa extortion activities nitong sina Mabanta laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Ano-ano yung mga na-recovered sa possession during the entrapment laban dito sa mga suspect? Pera, mga mobile phones, at syempre, yung mga ginamit sa
mga coordinating transaction kung tawagin ng NBI. The arrested individuals are now under the custody of NBI OTCD for booking, documentation, and inquest proceedings. At malamang sa oras po na ito, baka yan po ay dinala na o dadalhin o nadala na diyan po sa Pasig City Prosecutor's Office kasi dito po nangyari sa aming syudad no? Kaya yan po ang aantabayanan natin mamaya kung sila po ba ay na-inquest na. Pero in the meantime, ito po yung naging press conference kanina nito pong si NBI Director Melvin Matibag na isang DDS dati. Salamat at hindi na siya DDS kasi makatwira na siya ngayon. Talagang nakakaburyong yata, no? At nakakaligaw ng landas ang pagiging DDS. Kasi naranasan mismo ni NBI Director Melvin Matibag salamat at wala na siya sa DDS camp ngayon. Biruin ninyo nung nandoon siya sa DDS camp yung kumalat na audio bagamat nagkaayos na sila ni Mel Sabio. Galawang DDS, ugaling DDS yun, yung mga nagbabanta sa buhay ng ibang tao. Pinapatawad na natin kahit hindi naman dapat sa atin manggaling ang pagpapatawad. Ako, dahil hindi na siya DDS ngayon, in particular, pinapatawad ko na sa naging aksyon si Director Melvin Matibag noong mga panahong iyon. Nadala lamang siya ng bugso ng damdamin at pagiging DDS. Pero dahil hindi na siya DDS ngayon, tingnan nyo naman, napakamakatwiran na ngayon ni Director Melvin Matibag at ginagawa kung ano ang tama at dapat. Kaya congratulations kay Director Melvin Matibag, kahanga-hanga po ang pamumuno ninyo sa NBI po ngayon. Is this what does this operation tell us at the moment sa pag-aresta natin kina Mr. Mabanta and his associates from the Peanut Gallery Media Network? Well, we just want to say nga na ang trabaho naman ng NBI is to look after criminal activities, no? Let me set the record straight immediately na baka sabihin na it curtails freedom of expression. We don't investigate opinions, no? What we investigate are crimes, no? So yung paggamit ng you're weaponizing social media to gain financial gain illegally by extortion, we go after that. So yun lang naman yung gusto natin ipabot dito. 2 days ago, tama ba? 2 days ago, Representative Terry Ridon has nag-request po siya kung hindi ako nagkakamali ng isang investigation over PGMN's fake news operations. Kung sakaling maimbita po kayo ng camera to these proceedings, kung sakaling mangyari ito, will you be cooperating with the House and present your findings towards them? Well, we always submit to the jurisdiction ng Parang common sense naman yung tanong ng reporter, parang pagsasayang ng oras. Siyempre, ang sagot doon, opo. Pero siyempre, pakinggan na lang natin itong si Director Matibag. Natawa lang ako sa tanong mga tol Common sense. No? Walang magagawa ang NBI kapag ka pinatawag ng committee diyan po sa House of Representatives, lalong-lalo na kung ang isinasagawa po nila ay in aid of legislation. ng House, no? Pag inimbita tayo, sinabi na inimbitahan as resource speaker, we always go to Congress para gawin yan. In relation to that, ako na magsabi, this could be an option for us to come out with legislation to regulate siguro yung ating mga social media, no? Because we don't want social media to be weaponized. Meron kasi mga practices sa social media na kailangan natin siguro Siguro mas appropriate kung ang tinanong ng reporter kung matutulungan ng House ng NBI, ang House Committee on Justice sa pagdetermina kung ito po bang PGMN Facebook page ay sumusunod sa pagpapakalat ng mga tamang impormasyon. Hindi yung kung makikipag-cooperate ba. Common sense yun. Pasensya na, nagiging critical tayo doon sa tanong ng reporter kasi napakahalaga na ang mainstream media dapat tama lagi ang ibinabatong question para ang publiko tayo, nakakatanggap tayo ng mga tamang impormasyon mula po sa kanilang mga binabalita. Bigyan ng pansin na tutukan.
na mga kailangan nating itama. One way or another, baka lahat naman tayo we've been victimized by fake news, yung mga ganyan. Those things should be addressed. And I think it's Yan. about time. Not zeroing on PGMN or the personalities, but on the social media in general. Okay? Tapusin na natin yan. Pero gusto ko lamang bigyan ng pansin, bigyan ng tuon ng pansin ninyo na ang NBI po, hindi po totoo na sila po ay tumatarget lamang sa mga kilalang personalidad na kumikriticize sa gobyerno pong ito. Hindi po yun totoo. Sa simpleng pagpunta po sa kanilang Facebook page, makikita nyo po yung mga accomplishment na ginagawa po nila. Like for example, nito pong May 4, nag-press release. Hindi lamang na pag-uusapan ng publiko kasi hindi masyadong kilala ang mga personalidad. No? It happens lamang na yung mga katulad ng Defensor family, kritiko ng kasalukuyang gobyerno pero may di umano'y paglabag, katulad nito, human trafficking. Ibig sabihin ba, itong hinuling 6, or rather, itong hinuli rito dahil sa pag-rescue rin ng NBI sa 6 na minor de edad, pamumulitika lang din ba ito? Maliwanag pong hindi po ito pamumulitika. Ito po ay nakabase sa isang law enforcement action na lehitimo na isinagawa ng NBI. At napakarami pa po niyan. No? Lagi nyo lang mong tinitingnan mga inaresto ng NBI dahil DDS. Pero hindi nyo nakikita yung mas maraming mga inaaresto ng NBI na hindi naman DDS pero meron pong aktwal na paglabag sa batas. Kaya muli, binabati po natin ang NBI sa pamumuno ni Direktor Melvin Matibag ng mabuhay kayo at ipagpatuloy nyo po ang magaling na pagpapatupad ng batas laban po sa kriminalidad. Maraming salamat sa inyong lahat mga tol. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Huwag nyo sanang kalilimutang mag-like at kung pwede, i-share nyo na rin po itong ating live streaming. Magandang araw sa inyo. Ngayon ay May 6, 2026. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.